Anong tip ang mabibigay mo dun sa mga gustong magsimula Na mag-vlog. na mag-vlog na yung ganito, condo living? If you're authentic naman or makita nila na parang ikaw yan, natural ka, may manonood talaga sa'yo. Kaya I'm so happy na nandito. Sa starstruck ako kay Chef Arvy. Puntahan ko mga condo, parang dito ko nakakita ng malaking rare. Pero ikaw, dear, hindi ka lang content creator eh. Considered ka na as celebrity chef. Kasi now, you're with Pinapawisan ako. Halika, for the episode 2 of our kitchen raid, i-raid natin ang kusina ni Chef Elite. Dahil ipapakita ko sa inyo kung bakit isa siya sa aking mga paborito. So halika, i-kitchen raid natin siya. For the episode 2 of our kitchen raid, i-raid natin ang kusina ni Chef Elite. Katukin na natin siya. Hello, dear! Hello! Ay! May camera agad. Manggugulo kami. Naku, thank you, thank you, thank you. Ayan, so si Chef Elite, ang isa sa aking mga favorite na TikTokers, food content creators. Dahil ipapakita ko sa inyo kung bakit isa siya sa aking mga paborito. So halika, i-kitchen raid natin siya. Ito yung light ko nakalagay kapag nag-vlog ako. Dito siya. Yan. Tapos dito, Ah, okay. nakatayo akong ganito. Andito yung mga monopod. Dito lang. O, diba? So, amazed na amazed ako ngayon. Yung, actually, na-speechless ako kasi pag pinapanood ko yung mga content ni, mga videos ni Chef Elite, so palagi ko tinatanong, paano yung setup ng kitchen? Tapos, nung sinabi mo na, sa studio Dito lang yung kasi, unit yes, ko. So, oo. napaisip tuloy ako, sa mga niluluto niya, nagrelyenong bangus. Madami, may crispy pata, may mga lechon belly. Diba? Ang dami niyang mga recipes. So, nandito yung camera. Dito yung camera, tapos ito yung light. Actually, start niya ako doon sa light na sira-sira na din talaga eh. So medyo nag-upgrade lang ng kaunti para maganda yung lights. Yes. Pero as in softbox lang talaga siya. Tapos dito, ayan, ito, induction yung ginagamit kong stove kasi bawal ang gas. Butane pwede, pero hindi ako nagtatry pa kasi baka mag-alarm, tapos mawindang ang buong mapaalis tayo building. dito, di ba? Tapos, so ito, nakita ko to may isang vlog ka na binuksan lahat tong mga cabinet. Oo, pwede yes. ba? Pwede ba, dear? Naitapon ko na yung ibang kalat. Na-warningan na siya, so nakapaglinis na. So ito, if you need an additional space, ito, dear, ganito na yan. Hindi, kasi it's a collaboration with IKEA. Wow! Nirenovate na lang yung kitchen talaga. So, basically, hindi talaga siya ganito. As in, nag-start lang talaga siya sa yung normal condo talaga. Kasi hindi amin to. So, we're just renting. So, pinagpaalam ko siya doon sa may-ari. Sabi ko, sir, baka pwede pong ma-renovate daw ni IKEA. Kasi before, dapat kuha na lang kami ng bagong condo. Kasi sayang, re-renovate nila lahat yung ano. Pero mas gusto nila yung nakita nila na magulo talaga. Yes. Na from scratch talaga. So ito, nung ni-renovate, according to your liking. Gusto, di ba? Ang daming gamit. Ang daming gamit. Dito. Ayan. So, ayan. So, yung mga, meron ako mga masking tape. Tapos yung very cute na microplane. Yeah, microplane. Diba? Kung halimbawa yung kalamansi isezest mo, this is perfect. So, yun, mga ganyan lang yung gamit sa kitchen. Kasi dalawa lang naman kami ni Ralph dito.
And then dito, mga spices din sa iba. Oh, wow! More on ganyan. So, diyan ko tinatago yung ibang mga kalat. Oh, very organized. Very tago ang mga kalat. Tapos ito, lang ko, basurahan. Ay, basurahan. Hindi pala, mga... Spice rack siya. Oo, nakakatuwa. Alika, tignan nyo, oh. So, pagka... Ayan. Diba? Tsaka parang nainggit ako dito, dear, kasi... Maganda yan, chef. Ang kitted. Yes. So, it saves space. Tapos, ang dami mong maiilagay. So, ayan. Tapos, dun yung matataas. Oo, dyan lang. Sobrang simple lang ng kitchen. And, so yung mga sibuyas ba? Yung mga kalat na yan dyan, nandito. Ito, of course, yung mga malalaking... Toiletries, ganyan. Bottles. Tapos Osan, dito naman is... mga containers. Containers. Lang. Puro kalat. Kasi gusto ko, hindi siya masyado kita sa... Alam mo yun, sa, yung malinis lang siya. Kaya tinatago ko yung mga kalat. Para kung minsan yung husband ko nalilito siya, sabihin niya, nasan tong ganito? Hindi niya alam, ako lang yung nakakaalam kung saan ko nilalagay yung mga gamit, ganyan. Tsaka ang linis ng, because it's color white. Yes. So, di ba, parang pag sa mga content, kasi perfect talaga yung white. Oo, parang nare-relax ba ako, chef, na color white siya, medyo malinis tingnan talaga. So, ito is nagaganon. Yes, chef. Opo. Kasi, normally, yung space na yon, yun yung parang, wala ka ng balak na sumuot doon sa gilid na yon. Yes. Ang galing. So, ito is IKEA din. Yes, chef. Opo. So, may mga nasa ilalim, ganun din. Parang bigla ako nainggit. Parang gusto kong mag-IKEA pagkatapos. Sa culinary school, di ba, parang tabu ang non-stick pan. Oo, ayaw nila. Oo, ayaw nila. Tinatapon nila. Nagagalit sila. Kailangan stainless copper or cast iron. Dear, speaking of culinary school, by the way, si Chef Elite po is also from Laguna. Originally from Laguna. I'm from Calamba, Laguna talaga. Oo. And then nag-stay nga ako dito kasi andito yung work. Yes. Oo. Pero umuwi pa din ako doon. Saka simula nung kinasal kami, we decided na bumukod para yun nga, makapag-start, ganyan. So dito. Pero yung culinary school, kasi before, hindi naman talaga culinary ang field mo. Yes. Nag-work ako sa Toyota. 6 years ako doon sa showroom. Yes. Showroom marketing professional. 6 years sales ako. And then one day, nagising ako na parang hindi ako happy. And then yun nga. Sabi ko, gusto ko talaga magluto. So, isa ko sa mga pinapanood ko siya. Kaya I'm so happy na nandito. At sa starstruck ako kay Chef Arvin. Kasi ang college degree mo ay... ABCom. Di ba? So, after mo matapos yung communication, sa showroom ka na. Yes, sa Toyota na ako. Toyota Calamba. For 6 years. And 6 balita years ko talaga. medyo ang ganda ng performance mo doon. Saan mo nabalitaan? Isa ka sa mga kanilang pinagmamalaking marketing officers doon before. So after noon, 6 years, ano yung parang call na okay na, tapos na ako dito? Nakakatuwa yun kasi COVID noon. So, hindi naman ako na COVID. Nagkaroon ako ng allergic rhinitis. Tapos, kaya ako nag-resign doon kasi that time, wala akong mahanap na hospital to do the swab test. As in, lahat nalibot ko na yung mga hospital. Wala tumatanggap, yung sobrang haba ng pila, ganyan. Hanggang sa parang, alam mo yun, parang yung thinking ko na parang ayaw na talaga ako papasukin. Di ba kasi bawal pumasok sa hospice hanggat as long as wala kang clearance, ganyan. Yun, hanggang sa parang 3 days yata ako absent na parang feeling ko ayoko nang pumasok, ganyan. Na gusto ko talaga magluto na hindi ko na itutuloy ito kasi wala din kaming clients noon. Kasi pandemic. So wala. As in, walang sales. Kasi sa sales kasi, wala kang benta, wala kang commission. Commission-based talaga siya. Although hindi naman siya sobrang laki, pero wala talaga. Walang client, Sino ang gugustuhin bumili ng sasakyan during the pandemic, di ba? Saan ka pupunta? So yun, hanggang sa sabi ko sa sarili ko, tuloy ko na yung vlogging. Nag-start ako with iPhone. Basta hindi magandang iPhone. Yung stand, ganyan. Nagkaroon din ako ng business. So,
kung ano yung mararaket ko na Mga wala ko. food, Oo, ang mga business mo, food. di ba? May mga juices ka pa. Yes, yun. Pero nag-aral ka ulit before going to iScam. Pumasok ka pa. Yes, nag-try ako sa Lyceum. Oo. Sa Lyceum Calamba. Oo. Nag-culinary din ako. Oo. Yun, 6 months lang yun. Yung parang certificate program nila. And then, meron ding food and prep sa CCA. Oo. So, more on business naman. Oo. Basta parang ang ginagawa ko, chef, pag nagkaka-extra money ako, ina-enroll ko siya somewhere para matuto ulit. Parang ganun. Pero during your high school days, before college, ano ba? Bakit communication yung kinuha mo? Kasi we cannot afford talaga yung culinary school. Yun talaga, first na gusto ko talaga, matatawa. Dentistry talaga, tsaka FA talaga yung dream ko. Yung pangarap ko talaga. Bagay kasi diba? talaga. Gusto ko lang mag-apply, FA. Hindi ako natanggap. So, nag-apply ako 2 airline. Wala, as in, pumila pa lang talaga ako. Yung damit ko nun, hiram lang. Kasi wala pa naman akong pera nun sa pinsan ko. So, yun, doon ako natanggap sa airline. Sabi ko, hindi ito yung trabaho ko, ganyan. So, edi sabi nung lola ko sa Canada, siya yung nagpaaral sa akin. Scholar ako, so bawal boyfriend, bawal talagang school bahay. Kasi bawal may bagsak, ganyan. Baka hindi ako maging scholar. So, yun, baka yun, naniniwala kasi ako na, kay Lord na baka kung ano talaga yung gusto niya mangyari. Totoo, no? Yun talaga. Na parang pag may pinilit kasi ako nangyari, hindi talaga siya natutuloy. Yung plano talaga para sa atin, kumaga yung tadhana, kung naniniwala kayo doon, siguro meron na yung nakaplano for you. You just have to trust the timing. Yes, parang yung favorite Bible verse ko. Pero sabihin. So, parang may favorite Bible verse kasi ako, Isaiah 60:22. Yun yun, parang when the time is right, the Lord will make it happen. Yes. And then yun, pag naiisip ko siya ngayon, parang sumasakto talaga lahat ng hindi nangyari sa nangyayari ngayon. Kasi lahat ng pinagdaanan mo, nagagamit mo sa ginagawa mo ngayon. Ganun, kaya ngayong sa kitchen studio, bukod sa pawis na pawis ako. Yes! Very relaxed lang ako ngayon kung anong dumating na blessing. Hindi ako yung pushy sa mga ganito, ganyan. Relax lang kasi, yun nga, di ba, pag yung stress kasi mahirap kalaban sa buhay. Tsaka pag stressed out ka, nafe-feel yan ng viewers mo. Na parang napilitan lang siya doon sa ginagawa niya. Pero dear, gaano ka-importante sa'yo yung culinary degree? Culinary? Kasi sinubaybayan kita na nag-iScam ka. Yes. Nasabi ko, paano kaya nagagawa ni girl ito na nagko-content siya? Siya ay talent ng Sparkle. Yes. Tapos nagko-culinary school. Kasi talagang ako, ilan lang naman kayong talagang sinusubaybayan ko. And thank you, Chef. I'm guilty. Bihira ako mag-like, bihira ako mag-comment. Pero pampatulog ko yan, pinapanood ko. So, ganun ka-importante sa'yo yung natapos mo yung culinary degree? Sobrang fulfilling niya para sa akin. Kasi yun talaga yung bukod sa dentistry at FA, yun yung isa sa mga childhood dream ko na hindi natuloy kasi wala kaming pera noon. 5 kasi kami noon, magkakapatid. So wala kaming pang-tuition. Mahal dati, Chef. Yes, maski ngayon, dear. Mas mahal. Mas mahal. Ayun, nung medyo nakaluwag-luwag nga, nag-enroll ako, sabi ko, parang working student ako. Kasi papasok doon, syempre baon, ganyan. So madaming gastos din ng mga... If you don't mind, let's give them an idea. Ilang years yung kinuha mong culinary? 1 year siya. 1 year? Yes. And mga magkano yung gano'n? Parang umabot siya ng 500,000. Then, for 1 year? For 1 year. Pero for me, para sa akin, sulit talaga siya. Ay, si husband pala nandyan. Teka, papasokin ko lang. Go! Hello po! Nag-aabala kami. Yan ang baker. So, yes! Feel at home. Palagi ka lang pinapanood, Chef. Hello, hello. Starstruck naman ako. Kasi siya yung baker. Sana laging si Chef Harvey bisita namin dito. Tuwan-tuwa siya, nakakatawa ka sa Chef. So, ayun, Chef, mabalik tayo doon sa iScam. Yun, sulit naman. Kasi,
hindi naman araw-araw yung pasok niya. Blended learning siya. And yung di ba, ikaw, chef ka talaga. So yung natutunan ko dun sa mga ibang chef, iba siya sa ibang chef. Yes. Parang may iba-iba silang technique. Oo. Yun yung sobrang happy ako. Kasi dear, marunong ka nang magluto. Actually, hindi ka lang marunong magluto. Magaling ka magluto. It was year 2023 when I first met you at an event. Hindi siya maliit na event ha. It's a big event with Eden Cheese. Yes, oo. Diba? And doon ko siya unang na-meet, doon ko unang nakachikahan si Chef Elite. And during that time ba, nung nag-culinary school ka or after pa nun? Parang after pa nun, chef. Oo. So 2024 ako nag-culinary. So kahit marunong ka na, kahit magaling ka na magluto, ano yung naituro sa'yo ng culinary school na hindi mo matututunan or hindi mo natutunan just by reading cookbooks, just by testing recipes in your kitchen? Unang pagpasok ko pa lang doon, yung tinuro talaga nila sa amin is yung discipline na gumising na maaga, pumasok, maging malinis, you have to do mise en place, and lagi kang papasok na parang hindi ka talaga maalam magluto. Kasi parang kung aaminin mo sa sarili mo na beginner ka palagi, kumbaga parang magiging sponge ka dun sa culinary school. Marami ka matututunan from yung mas magagaling sa'yo. Kasi parang for me, happy ako pag may mga taong mas magagaling sa akin. Yes. Kasi palagi ako parang gusto ko laging matuto, ganyan. Kasi baka may mga technique sila na hindi ko naman pala alam, ganyan. Yun yung natutunan ko dun sa school na yun. Madami, as in madami. Huwag po kayo mag-expect na when you enter culinary school, ang matututunan mo is the proper way to cut vegetables or the proper way to cook. Because it's beyond that. We go to culinary schools, uma-attend tayo ng mga professional trainings, not to learn just skills, but to learn life lessons from other professionals. Yung discipline, yung attitude dun sa kitchen, paano ka makikisama dun sa mga classmates mo. And yun nga, tinuro din nila na yung niluluto nila doon, talagang from their expertise talaga. From experience talaga, not just from cookbook. Dear, ano yung nakita ko tong magandang bowl. Sabi mo kasi, wag na tayo magpakahirap sa life. Kaya ang gagawin lang natin, since yung mga vlog ko lately, more on mga marinades, ganyan. So ngayon, dahil maraming supply ng carrots. Oo nga, ba't nga madaming supply ng carrots? Parang oversupply daw ngayon from local farmers. Mura siya ngayon. Yan namang mga marinades mo. Saan nagsimula yan? Kasi dito sa condo, di ba, busy, ganyan, kasi we also have a business. Sabi ko, nag-start siya na nag-plan kami mag-meal prep ni husband. Sabi ko, ang hirap magluto araw-araw kasi. Alam mo, magde-defrost ka pa, magluluto ka. Sabi ko, marinades, chicken marinades, pork. Hanggang sa may nag-request. Yun yung ginawa kong vlog ngayon. Kasi madali lang siya, mabilis lang siya. Kaya ito, gusto mo mag-start na tayo, chef. Sige, paano yan? Nakikita ko dito, ang mga... sa kitchen ko, nag-gloves ako kahit pagagalitan ako ng mga professor ko. Pero wag na nga tayo mag-gloves. Dito kasi kaya ako nag-gloves sa vlog ko. Kasi kung hahawak ako ng ganito, maghuhugas ako, matatagalan ako mag-video. Kaya lagi ako nag-gloves para tapon na ng tapon. Ako, tanungin mo ako kung bakit ako nag-gloves. Bakit? Paano? Ang dami mga nagko-comment, hindi ka naka-gloves, hindi ka naka-hairnet. Sa hairnet, wala silang masasabi kasi ang ikli ng buhok ko. Lagi ka nalang ino-comment sa akin, ba't daw lagi nakasando, yung kilikili ko, expose mo daw sa pagkain, ganyan. For me naman kasi, yung kumakain ng niluluto ko, kami lang dalawa. Hindi naman namin pinapakain sa ibang tao. If ever we'll feed people, proper sanitation na lang din. Tsaka masama bang humakahinga yung kilikili mo kung mainit, di ba? Uy, kasi talaga yung kilikili ko, Diyos ko! Minsan nga, sobrang haba ng vlog, feeling ko yun lang pinapanood nila. Sabi ko, what if na lang talaga, puro kilikili na lang talaga ang i-vlog natin, di ba? Di ba? Nakakaloka. Alam mo talaga, ganyan talaga. Ang sabi nga, pag walang pumupuna sa'yo,
hindi ka sikat. Ay, ngayong marami pumupuna sa'yo, nako, sikat ka na. Masaya naman. So, Yes, sabi masaya yun. So, ayan, chef. Chef, ikaw maghahalo. Gusto mo? Ay, ako, sige. Oo. Okay lang, walang gloves. Go. Malinis naman. So, ito, mabilis lang tong recipe na to. As in, super bilis lang. So, pinaghalo ko lang yan. Sesame oil. Sesame oil. So, we have balsamic. Balsamic. Ayan. So, we have honey. Honey. Ay, dito. Ayan. Honey. Sige. Ayan. Healthy. Kasi nauso nga din yung Ayan, carrot salad. Carrot salad. Naging trend din siya lately. So, Okay. ayan. We have salt. Konting salt. Ikaw, chef, mahilig ka ba sa mga gantong Yes. And then Yes, pepper. napayos ako. hindi ako masyado kasi Di ba magulay? magulay, actually. Tamang-tama pala. Tama pala yung pinrepare natin ngayon. Hindi ako magulay kasi, pero yes, napayas ako Papakain kasi natin si nandito Chef ako Arvin. sa teritoryo Then meron mo. tayo olive oil. Olive oil. Ayan, gusto ko yung olive oil kasi yan, pareho tayo mahilig sa olive oil. Yung sinigang ni Chef Elite, olive oil ang ginamit niya. Oo, nagagalit nga sila. Sabi nila sa akin, hindi mo ba alam na pag na-heat ng olive oil, nagiging trans fat din yan? Ba't ka, gumamit ka na lang ng mantikang normal. Oo. Wala na akong mabilhan ng mantika. Tuwing gabi kasi ako nagsushoot Oo. ng video, parang nag-start ako minsan 7 o'clock. Natatapos ako mga 10, Oo. 12, depende. Guys, nagugas ako ng kamay. So, lalagay lang natin dito, then tsaka lang natin siya i-drizzle. Or pwede nyo rin i-toss dito, then tsaka nyo i-bake. Sige na nga, toss na nga natin. Tapos pwedeng ibabad mo din. Yes, ibababad lang din natin, then tsaka natin siya i-bake. So yan, ganun lang yung ginagawa namin parang quick snack dito. So yan, lagay lang natin sa tray, then tsaka lang natin siya i-bake. Ilang minutes naman natin So, ibibake? ano lang siya, 20 minutes until lumambot lang si carrots. Oh, so perfect na pang appetizer to. Or Yes. simple kung nag-diet ka. Isa lang na natin. Okay. Chef, tama-tama pala, gulay ang ating recipe today. Yes! Kasi sabi ko, parang masarap magluto ng madali lang, tapos healthy, Oo. di ba? So, lagay na natin. Ay, wait, preheat pala natin. Pagalitan ako ng bake. I-preheat. Tsaka dear, napansin ko ha, ang laki ng ref mo. Sa napuntahan ko mga kondo, parang dito ko nakakita ng malaking ref. Teka lang, nalinis ko ba? So, Tsaka, ayan. Dalawa lang kayo dito, ang daming laman ng ref. So, eto, ayan. Ang laman ng ref ay more on drinks, yogurt. Kasi, nag-healthy yan. Eden, chef. Oh, syempre. Syempre. Oh, di ba? Mas lalo kitang mahal. Syempre, Kasi Eden yan. And may Del Monte. Yes. Tapos mga gulay. Oh, wow. Microgreens. Ito is, kinakain nyo lang or pang Sa salad, yun sa mga ganun. Kasi, sabi nila, healthy daw to eh. cancer, Oo. good for cancer cells. Oo. Very Yeah. healthy. Pero sa Very isa yun healthy. naman galing. Dahil hindi ako mahilig masyado sa gulay. What if lagyan pala natin yung carrots mamaya ng microgreens? Okay lang. Ayan. And then, wala, mga butter, ganyan. Alam mo, isa sa mga hinahangaan ko sa'yo, kahit na napapaligiran ka ng pagkain, you maintain your figure. Kasi, chef talaga, mabilis ako tumaba. Oo. So, kapag feeling ko medyo busog na ako, yung para 80% full na, hindi na ako kumakain. Oo. Tsaka, eto, isa sa feeling ko nakakatulong, hindi ako sweet tooth. Hindi ako mahilig sa sobrang tamis. Oh, Yun. okay. So, workout din talaga. So, everyday ka tumatakbo. Takbo, buhat, ganyan. Oo. Kasi pag hindi talagang mag-gain talaga ako Oo. kasi yung pagkain hindi Oo. mayat-maya talaga yun. Pero yung niluluto mo, tikim ka lang or talagang Malalaman na tikim lang. tikim lang? Hindi ko siya nakakain. So, saan mo dinadala yung... sina Kuya Guard, gano'n. Okay. So, ang swerte naman pala ng mga security dito. Kasi sabi ko, pag nagsigang, Ay. medyo marami yung isisigang niya ha. Parang pang isang pamilya Mag-asawa lang kayo dito. Yun, minsan pinapalala-move ko kay mama sa Oo. Kalamba. Yun, kay mama at papa, pinapadala ko, ganyan. Oo, nice. Yun, ganun laluto, tapos iba kakain, ganyan. Yun. Oh, wow. Well, mas lalong nakakahanga kasi you maintain not just balance in your work and pero pati yung sa
physical mo. Yes. Na nababalansin mo din na because may food intake, you have to exercise to maintain a healthy living. Yes, tsaka feeling ko, chef, pag nag-workout ako, yun yung pang-distress ko. Yes. Oo. Pag tumatakbo ko, dun nawawala yung stress ko. Oo. Si husband yung sa akin, nagyayakag sa akin mag-workout. Kasi, yun nga, pang-distress at the same time, para healthy din. Kasi, di ba, health is wealth, ganyan. Tsaka syempre, para maganda sa camera. Oo, di ba? Diba? Para ikaw fresh. Kailangan maganda sa camera, di ba? And, kasi nakaka-happy yan pag pinagpapawisan ka. Tsaka minsan, during workout, tsaka ka nakakaisip ng mga gusto mong i-content. Oo, kasi pag wala, parang I feel sluggish. Oo. Maano talaga, hindi gumagana yung utak. Yes, Oo, very, ganun. very And true. juicy, yun. Oo. Meron dyan. Wow, meron kang Chef Ay, Gordon. yes! Syempre. Big time. Eto talaga, natutuwa ako at pumunta din ako dun sa event niya. Oo. Happy ako na na-invite din. Oo. Kahit walang meet and greet, super happy na ako. Kasi pinapanood ko talaga siya ng diba? bata ko. Makita mo lang siya in person. Oo, sobrang happy na talaga ako. Tapos, Eden na Oh, of course, Eden. Parang baka mapagkamalan ako may-ari ng Eden. Diba? And dear marami ka nang naka-collab na Yes, mga chef. big time. Hindi naman, chef. And isa dun sa mga favorite ko na panood is nung nag-Singapore food trip ka. Ay, oo. Yung kay Mark Queens ba yun? Oo. Sa TikTok yun, chef. Ikwento mo nga yun. Kasi Teka lang, pwede ba ilagay muna natin yung carrots mo? Ayan, na-preheat na yung oven. So, lagay na natin. Mabe-bake na siya. Nung pandemic kasi, si Mark Queens, pinapanood ko siya habang nagte-treadmill ako. Kasi di ba, during the time na hindi tayo makabiyahe, gusto ko manood ng mga food travel vlogs. Yes. And isa siya talaga everyday yan. Kumusta naman yung experience mo? Nakakatuwa kasi yung experience namin kay Mark Queens, actually sa TikTok yun, Oo. TikTok Philippines, natuwa ako na na-considered na makasama doon. Nakakatuwa kasi pinapanood ko nga rin siya. Yes. And nagtataka ko, ba't di siya nananaba? Ang Oo. dami niya ring minumukbang, Oo. di ba? Yun, nung na-meet namin siya sa personal, malakas talaga siya kumain. Pero maano din siya mag-workout. Oo. Pero sabi niya, sa sarili niya, yung metabolism niya mabilis. Sana all. Oo, kaya siya payat. Oo. And mabait siya. Oo. Very accommodating siya. And surprisingly, ang ginagamit niya pang vlog lang daw, phone. Yes. Kasi one time nagdala daw siya ng camera sa isang bansa. Siyempre, kagulo, ganyan. Phone lang, and yung holder niya parang parang maliit lang na phone stand. Yun, ganun lang din. And first time ko na sa Singapore. Sarap ng food. Diba? Yes, Anong sobra. pinaka nagustuhan mo? Laksa. The laksa. Oo, Oy! sarap. Alam mo, pareho kayo ng magkasunod sila. Kasi una kong kinitchen raid si Con Cruz. Napanood ko. Laksa din ang kanyang Yes. Pinanood ko yung vlog yun ni Mami Con. Kasi wala, nakakatuwa. Maganda. Diba? Ako naman, tuwan-tuwa talaga ako really, na makita kung paano yung setup ng pinapanood mo. Yes. Mga food content creators. Na, oy, ganito pala yun. Pero, pag nag-shoot si Chef, sarado tong blinds. Oo. Minsan nga may mga followers Sinasara niya yan. May mga followers tinatanong nila sa akin, ano ba yan? Dilim naman lagi ng vlog mo. Mag-vlog ka naman daw ng kita lahat ng gento. Kasi nga natataon na nag-shoot ako gabi. So, kaya siya sarado para yung reflection. Yes, at saka minsan kasi open yung mga ilaw sa kabila. Kita siya, nagre-reflect din talaga siya. Kaya sarado. Kapag nagluluto naman kami ng mga sobrang mababaho naman talaga, pinapalitan naman po namin sa pen. Yung kasi lagi yung concern nila, oy, kama na yan nasa likod mo Eh di ang baho na pag nagluto ka ng mga lechong kawali, ganyan. Talagang, linis talaga siya. Tsaka may ka naman May exhaust. May exhaust. Yes. Ano mga to nadatnan mo pa to, chef, na malinis talaga. Oo. Tinatawanan ka ni Ralph doon sa gilid, sabihin siguro, Rafi, di totoong ganito yung tsura ng kitchen ni Chef Bill. Kasi feeling ko normally, dyan, disaster. Ganyan. Disaster. Pero at least, pagka nagluluto ka ng maaamoy, mabubuksan mo yung bintana. Oo, okay naman. Tapos lalabas lahat ng amoy. ng Nakaka-survive naman. So, nakakatuwa nga, chef. Alam mo ba, ikaw yung first time na
ng ganito sa studio. First time din nila makikita na ganito yung studio nang may ilaw. Yes. Kasi never pa ako nag-kitchen tour studio. Kasi wow. hindi matuloy-tuloy. Gawa, hindi ko alam paano ko maglilinis. Pero ngayon, ayan. Baka after dito Naglinis mag-kitchen na. studio tour. And may mga plants din sila doon. Ayan. Diba? Dear, ano naman ang mabibigay mong tip? Kasi ngayon, di ba, usong-uso talaga yung TikTok, content creation. Yung iba, parang nagiging outlet nila na, ay, gusto kong gawin yan kasi nakaka-relax. Kasi yun naman talaga yung importante. It has to make you happy. Yes. Anong tip ang mabibigay mo dun sa mga gustong magsimula Na mag-vlog. na mag-vlog na yung ganito, condo living? Kasi ako nag-rent pa ako sa bahay lang din. And then nag-rent ako nung kapitbahay namin na parang old house na doon ako nag-start mag-vlog, ganyan. Pero yung para sa mga aspiring content creators, siguro matitip ko, parang start with what you have. Huwag kayo bumili ng mga kamerang sobrang mahal, ganyan. Yung mga lights na sobrang mahal. Kung ano yung meron kayo sa bahay nyo, cellphone nyo, ganyan. Kasi if you're authentic naman or makita nila na parang ikaw yan, natural ka, may manonood talaga sa'yo. Kumbaga, and isang tip ko din na do not copy anyone. Yes. Kasi lahat ng content creators, may kanya-kanyang branding. For example, si Mami Con, di ba, kumakatok siya sa ref. Alam mo ba, nung vlog ko tong ref, tinanong ko pa siya, sabi ko, Mami Con, meron akong vlog ha, kakatukin ko lang yung ref ha. Excuse lang po. Yun. So, may mga ganong instances na mangyayari pag nag-vlog ka. Yes. Kumbaga, gumawa ka ng sarili mong iyo na vlog mo, kung sino ka, ipakita mo kung sino ka. Parang always stay authentic. Yun talaga. By staying authentic, you're showing respect not only to your fellow creators but also to the general public. Yes, yun talaga. Ganon yun. And tip mo naman dun sa mga, kasi 10 years ago, ikaw ay nasa sales and iniisip mo na gusto kong i-pursue yung passion ko sa kusina. I'm sure meron tayong mga viewers dyan na kung nasaan man sila ngayon, meron silang pangarap na gustong i-pursue. So, siguro yung mga matitip ko na sa mga gusto talagang pumasok sa food content creation, para sa akin, it's really a job. Trabaho talaga siya. So, kumbaga magsa-start siya as hobby, pero as you get along, yun nga, parang ano na talaga siya, job na talaga. Kung hindi ka more on content creation talaga, ma-burn out ka kasi you have to shoot video, mag-edit. Kasi ako kumbaga ginagawa natin to as, yun din, hobby din, ganyan. At the same time, reward system na lang yung mga nakukuha after the content talaga. So, yung tip ko sa kanila, kung gusto nyo talaga maging content creator, yun nga, tuloy mo yun kung talagang gusto mo. Kasi kung hindi, mag-burn out ka talaga. Pero ikaw, dear, hindi ka lang content creator Considered ka na as celebrity chef. Kasi now, you're with, Pinapawisan ako. You're with Sparkle, under Sparkle ka na. Yes. And makikita natin, marami ka nang nakakollab na mga, ayan nga, si David Licauco, nakakollab mo na. Parang kinikilig siya. Diba? Dear, kasi ka-message ko siya. Sabi ko, i-re-raid ko din yung kanyang restaurant. Pagka maluwag ang schedule niya kasi napaka-busy niyan. And lumalabas ka din sa mga morning shows. Madaming mga shows sa GMA7. Ano naman ang kaibahan? Anong kaibahan? Actually, katatapos lang ng Lutong Bahay, ng cooking show. Masaya siya kasi it's a new field for me. Doon, parang akala ko magluluto lang ako, bigla akong pinaarte, hindi ako maalam. Bigla ako nasa bunutan, ganyan. So, yes, nagulat na lang ako. Nandun yung director. May sa bunutan? So, nandun sina Ate Gladys Reyes, sina Ma'am Maricar. Nagulat na lang ako na, hindi, umaray-aray ka. Ako naman, edi aray-aray. So, mga ganun, nakakatuwa kasi it's a new field nga. At the same time, nakita ko yung mundo ng mga
artista. Para sila may on and off. Oo. Pag action. Yes. Ibang anyo sila. Yes. Kasi iba po ang nagva-vlog ka, iba yung nasa network ka. Parang yun doon, may inaabot talaga ng kalahating araw Totoo. ang isang shooting. Oo, may mga call time doon talaga. Oo. 6 o'clock, 5 o'clock. Yes. Then natatapos sila pack up gabi na. So, iba yung mundo nila. Kaya saludo ako sa mga artista. Totoo. Mahirap yung trabaho nila. Hindi Yes. lang basta-basta talaga. Oo, tsaka marami kang kailangan pakisamahan. Yes, oo. So, nung nag-taping kami, kailangan kami makisama from cameraman, researcher, lahat talaga. Kasi lahat sila pagod. Feeling ko hindi sila natutulog. Yes, totoo Diba? yun. Parang hindi sila natutulog. Sabi ko, parang kakauwi ko lang may sinanda ulit na outline. Ganyan. Hindi sila natutulog. Kaya so much respect sa mga talaga. production team, sa mga artista, from mga crew up to directors. Kasi talagang madaling panoorin, pero napakahirap po na nangyayari behind the camera. Oo, na mga first time ko nga pag uwi ko, pagod na pagod talaga ako. Sabi ko, ano nangyari? Di ba? Talagang iba. Actually, kagabi, anong oras ka na nag-message? Di ba? Kakatapos ko lang ng taping. Oo, feeling ko nga ano pa ako ngayon sunburn pa Di ba? talaga. Kaya sabi ko, dear, yung madali lang talaga yung i-prepare natin. So, dear, huli na. Ano ang aasahan pa ng mga viewers mo kay Chef Elite? Saan ka pa nila makikita in the next few months, few years? Ano yung bago? Ano yung dapat nilang ika-excite? Ayun, kasi 'di ba kakakasal ko lang. So, yun, nagpa-plan din kami ni Ralph na mali mo magka-family, maging family vlog bigla, ganyan. So, maraming pwedeng mangyari na yun nga katulad ng sabi ko kanina, very relaxed era lang si Chef Elite ngayon. Hindi masyado, alam mo yun, pag feeling ko kasi pagod ako, hindi talaga. Diba? Ewan ko kung sign of 30 years old na ba yun? Ganyan. Hindi naman. I think that's a sign of authenticity and just Yes. being real to yourself. Tapos yun, katulad noon, pinapanood ko yung vlog mo, Chef, more on travel. Ang saya mag-travel. Pero mga ganun, kaya magsa-start na ako ngayon sa YouTube. Yes! Diba? Wala kasi ako YouTube channel, hindi siya matuloy-tuloy-tuloy. So feeling ko ito yung first ep na medyo mahaba na makikita niyo ako sa vlog ni Chef RV. Yun. And sabi ko, why not mag-YouTube? Masaya naman. Kasi ibang followers pala, wala silang Facebook, wala silang Instagram, walang TikTok. More on YouTube sila tumatambay. Yun, yung mga asahan pa nila from my vlog, yun pa din, more on, yun pa din yung goal ko. May easy recipes, or minsan nahaluan natin ngayon ng mga about sa akin, daily vlogs. Kasi kumbaga, ang thinking siguro ng ibang followers, more on recipes na lang yung napapanood nila. Yung iba nagre-request na baka pwedeng pakita naman ng nangyayari sa buhay mo, ganyan. Kasi dyan nagsisimula yun, dear, na nagugustuhan nila yung niluluto mo. And then, interesado na sila sa buhay mo. Yun nga. So, yun yung mga nagko-comment na parang mag-daily vlog ka naman, ganyan. Tapos, ako kasi I rarely post yung family naman sa social media. So, mali mo, makita nyo na din sila, ganyan. Yes. Ganun na yung i-check. Ang family mo naman, your husband and your family, open naman sila to be Hindi seen ko in the alam. camera. Hindi ko alam. Parang teka, silipin natin. Hindi ko alam. Baka hindi, ganyan. Baka depende. Kinakabahan ako, baka may talent feed. Well, makakasanayan din nila yan. Yun. More on, about me na yung mga vlog na makikita nila. Recipes, meron pa din. Pero, yun, parang relaxed nga lang talaga. Feeling ko relaxed wife era ako ngayon. Yes, kailangan naman talaga, dadating ka talaga sa punto ng buhay mo na gusto mo na lang relax and real. So yun lang talaga, Chef. Diba? Yes. Ayun, nakita ko pa, hindi natin nakunan kanila. May mga pinggan. Ay, oo. Doon nasa na mga pinggan mo? Yan yun. Ito yun, Chef. Mga pamplating mo. Konti lang yung mga plates dito. As in, lang. Kasi nga, dalawa lang naman kami dito. Yan. Yung mangko, konti lang. Pag kasi nag-cooking school ka, kailangan talaga iba't ibang pinggan, no? For mga yung plating. Katulad nito. Teka, paano natin? Ito, napabili ako nito kasi ginamit namin sa pasta naman, sa mga ganyan.
So, wala. Yun nga, yung mga natutunan ko sa culinary school, parang na-adapt ko siya dito hanggang sa bahay. Yes. And i-share yan sa atin ni Chef Elite. More and more recipes and more life lessons. Ayan. Diba, dear? Thank you so much. Meron ako in-order na food, Thank you. Chef. Ay, yes, nasilip ko nga. Oo. Salamat. Siyempre, titikman natin yan. yun. Ayan. Ako, mas gusto ko yung crunchy. Medyo crunchy pa. Sana masarap na. Tikman. Napaso. Sorry. Mainit pala siya. Ako kasi, hindi na ako masyado napapasok kasi, Sanay na, di ba? yes. And then, tsaka gusto ko sa food yung mainit na mainit. Tapos ang healthy. Masarap. Di ba? Ang dami kasing carrots ngayon. Sayang. Although pwede naman nila gamitin na lang yung marinade mixture natin. Dito sa fresh carrots. Nakita ko kasi sa social media, pinipil lang nilang ganon. Tapos Actually, kinakain na nila ng hilaw. Ginagawa nilang salad talaga. Parang salad dressing na itong marinade. Yes. Mm. Harap. Nakain naman ako ng gulay, pero pag may gulay, may lechon, may crispy pata, medyo itatabi ko yung gulay. Sides nga, di ba? Itatabi ko talaga yan. Na on the side talaga. Nasa side na siya. Di ba? Ang sarap. Healthy na, masarap pa. Yung week na nag-chat si Chef RV na pupunta siya dito sa kitchen, nanalangin talaga ako. Sabi ko, sana may dalang yung paninda niya. Pastry. Siyempre naman, Tsaka of course. Kasi na nag-event nga kami nun sa Eden. First time ko natikman yung bibingka. Yung bibingka. Na sobrang solid. Kasi Thank you. ano ko sa food appreciative ako sa food. Kasi nga, simula nung nalaman ko how they do it. Yes. Yung process, yung labor, yung hirap sa pagluto ng isang dish, mas naging appreciative ako sa lasa, ganyan. Tapos naalala ko nung nag-event kami, natikman ko yung bibingka. Tapos natikman din ni husband yung bibingka. Sobrang, ewan ko, para sa akin, best bibingka ever. Ngayon, dala namin ay... Or ensaymada din, ganyan. May new flavors. Wow. So, that's for you to enjoy. Yun. Diba? Saan nga yan, Chef? Sa Binyan, di ba? Yes, sabi niya. Minsan pumasyal ka naman doon. Ikaw naman ang papasya. Ako naman lang susugod sa kitchen ni Chef RV. Yes, para sa YouTube channel mo. Diba? Pwede tayo magluto doon ng mga niluluto mo doon. Ay, nako. Dear, thank you so much sa pag-welcome sa amin. Thank you, Chef. And titingin-tingin pa po ako dito dahil nalilibang ako pag pumupunta ako sa kusina ng iba. So, si Chef Elite, make sure to follow her. Dear, anong mga social media accounts mo? Follow me at The Chef Elite TV. Elite, YLYT. Pero yun talaga pangalan talaga, mo, no? Elite yes, Fresh siya. Yes. Yun talaga yung real name ko. Ayun, follow niyo ako at The Chef Elite TV. And sa YouTube, may YouTube na. Yes, i-follow nyo na agad sa YouTube para mag 100,000 ka agad si Chef Elite doon. Dear, thank you again. Thank you. Sobrang pawis ko. Sobrang starstruck ko na mawis ako. Diyos ko, pawis pa pala yung lagay na yan. Ano ba naman dito? Nakakaloka. Hindi, Thank you, fresh na Chef. fresh. Thank you, Chef. you.